Mabibigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. Paul, ano po yung official position ninyo dati sa Hongsheng? Your Honor, wala pa akong any position po sa Hongsheng po. Mayroong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo. She was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for Ken Hongsheng. Pumayo po kayong representante ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Kayo po yung nag-apply para sa LONO, Letter of No Objection. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Mabibigla ang publiko sa patong-patong na kasong isinampa kay Bamban, Tarlac Chinese Mayor Alice Guo. Ayon kay spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Winston John Casio. Sasampahan na ng patong-patong na kaso si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa pagkakadawit niya sa illegal na pugo operations. Posible ring kasuhan ang mga inarestong Chinese nationals sa Pugo Hub sa Porac, Pampanga na hinihinalang torture master. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC na inilalatag na nila ang patong-patong na kaso laban kay Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay matapos makahanap ng sapat na ebidensya ang ahensya sa pagkakasangkot ng alkalde sa mga illegal na operation ng Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa Bamban. Ayon sa PAOC official, may nakitang maraming mga dokumento na may pangalan at lagda ni Mayor Guo sa kanilang investigasyon. Ang PAOC ang siyang responsable sa paghalugad sa Pugo compound na itinayo sa property na dating pagmamay-ari ni Guo. Kabilang ang human trafficking sa mga kasong isasampa ng PAOC kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang kasabwat nito. Bukod dito, sasampahan din ng money laundering at iba pang charges. Una na ring sinabi ng PAOC na ngayong araw ng Martes ay magpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya upang pag-usapan ang kaso laban kay Mayor Alice Guo. Hindi muna idinitalya ng PAOC ang mga kaso pero sinisiguro nito na mabibigla ang publiko sa daming reklamo na kakaharapin ni Mayor Alice Guo. Inaasahan naman na ihahain ang kaso sa Department of Justice sa June 21, 2024. Una na ring lumabas sa isinagawang raid ng PAOC at investigasyon ng Senado na dating nakikipagnegosyo si Mayor Guo sa Chinese firms na sangkot sa Pugo operation sa Bamban na patuloy na nag-ooperate kahit pa walang kaukulang government permits. Matatandaang noong May 31, naging epektibo ang 6 months preventive suspension ng Ombudsman kay Mayor Guo para bigyang daan ang investigasyon sa kanya. Sa Pampanga naman, natapos na ang paghalugad sa 10 hektaryang Pugo compound sa Porac. Pero sabi ng PAOC, nagsisimula pa lang ang pagbibigay hustisya nila sa mga naabuso ng Pugo. Ang nahuling Chinese at pinaniniwala ang Pugo torturer na si Woli Fing ay posibleng makakasuhan at makukulong ng hanggang 6 na taon. Lumakas umano ang ebidensya na torture ang Chinese matapos makita sa kanyang cellphone ang larawan ng 2 patay na Chinese nationals. Ayon naman sa Facebook post ni Senator Risa Hontiveros, tignan, dating opisyal na sangkot sa PDAF scam na si Dennis Cunanan, konektado din pala sa Pugo sa Bamban at Porac. Cunanan figured in one of the largest corruption scandals our country has ever seen. Baka yung ginawa niya sa PDAF ay ina-apply niya rin dito sa mga Pugo. Pinapakita din ito na may connection talaga ang Bamban at Porac na Pugo. Tila nagsama-sama silang mga scammer. Ang caption ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang Facebook post. Ayon naman sa opinyon ng columnist na si Al Pedro Roche ng Filipino Star ngayon. Tama lang na walang piyansa ang mga kasong isasampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC laban kay Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa pagkakasangkot niya sa Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO. Ngunit bakit sa Biyernes pa at hindi agaran ang filing lalo pat seryoso ang krimeng ipinararatang sa kanya?
Bagamat illegal pugaw lang ang umano'y kinasasangkutan niya, may mas malalim ng implikasyon ito sa pambansang seguridad, lalo pat unti-unting lumalantad ang posibleng paggamit ng China sa operasyon ng pugaw, hindi lamang sa pang-iispiya kundi gayon din sa infiltration ng mga sundalong Chino sa ating bansa. Lalong nakita ang ebidensya nito sa masandata at uniforme ng People's Liberation Army ng China na isa pang sinalakay sa Pugaw Hub sa Porac, Pampanga. Libo-libo na ang mga Chinong nagtatrabaho sa Pugaw at baka di natin namamalayan na malaking hukbo na nila ang nasa loob ng ating bansa. Ang patuloy na paglaya ni Guo ay magbibigay ng pagkakataon sa kanya kung siya'y tunay na sangkot sa sindikato ng Pugaw upang makipagpulong sa kanyang kasamahan at palakasin ang kanilang hanay. Napakaseryosong kaso ito. Nakatakdang magpulong ang isang interagency committee na pinangungunahan ng PAOK upang tapusin ang mga kasong isasampa laban kay Guo na karamihan ay non-bailable cases. Bagamat presumed innocent si Mayor Guo, lubhang seryoso at may implikasyon sa national security ang mga kaso niya, kaya hindi dapat ipagwalang bahala. Kung sana naging diretso at kapanipaniwala ang mga sagot niya sa investigasyon ng Senado, lalo na sa kanyang totoong pagkatao, hindi siya malulublob sa ganyang mabigat na asunto. Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Mabibigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Tayo na. Bongo, musta ba? Musta si Michael Yang? Digong nyo, kumusta si advisor natin, Michael Yang? Ano sabi natin nung una? Magdadala yan ng malaking problema dito sa Pilipinas. Yung krimen dito nila gagawin sa Pilipinas. At kung ano-anong panukala ngayon ang sinasabi nitong mga taong ito. Halimbawa, yun daw mga nasagip nila di umano na mga dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo na binihag o kinidnap nitong mga walang ya na sinasabing may kinalaman sa Pogo ni Michael Yang, yung economic advisor ni Digong nyo. Ha? Mga kaibigan, yung pala ang ayon sa investigasyon ng pulisya, ito palang mga nagtatrabahong inchik diyan sa mga Pogo, mga kaibigan, kapag ka nagpasya na sila'y lilipat na ng ibang trabaho, pagtatrabahuan. Ang ginagawa po, kinikidnap yan. O kaya ay pinupuntahan yung pamilya sa China, papupuntahan nila para takutin at para pagbayarin. Pinatutubos pag kinidnap dito yung nagtatrabaho sa Pogo na gusto nang lumipat, gusto nang lumayas kay Michael Yang, kikidnapin at ipatutubos. Yan ang natuklasan dito sa Pogo. Alam nyo, may nagsabi sa akin hindi pa lumalabas itong balitang ito. Yan anyang si Michael Yang, merong mga dami yan na Pilipino na walang ginawa kung hindi bumili ng lupa. At maraming malalaking lupa sa Cavite o property ang nabili niyan para hindi
matuntun yung pera. Pagkatapos, pag nabili na, ipabebenta para malabahan yung pera. Ha? Para hindi na matunton na ito ay galing sa droga, galing sa kawalangyaan, mga kaibigan. Ano po? Yan ang sabi ng isang Philippine offshore gaming operator na merong kinalaman kay o nag-uugnay kay Michael Yang, itong dating economic advisor ni Digongyo, ang involved, sangkot sa sunod-sunod na kidnapping incidents. Ang nagsalita po dito ay si Colonel Rodolfo Castil. Ang anti-kidnapping group chief o hepe ng anti-kidnapping group ng PNP, Colonel Rodolfo Castil Jr. Sinabi niya na itong Cavite-based o nakabase sa Cabiting Shonway Technology Company Limited, ang umano ay may kaugnayan sa 5 kidnapping incidents mula January hanggang September 2022. At sinabi niya na ang pulis o yung 5 nasagip ng pulis ay meron ding kaugnayan sa LY Ground Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Alam nyo, delikado yan sa ekonomiya natin. Yung mga nangyayaring yan at yung presence ng Pogo dito sa Pilipinas. At dahil sa mga nadidiscovering krimen, ang mapipinsala po niyan ay ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Matatakot po yung mga legitimate o lehitimong business investors na mamuhunan dito sa Pilipinas. Dahil baka isang araw sila na mabiktima niyan. Kung ikaw investor, hindi ka mamumuhunan sa isang bansa na masama ang peace and order. Hindi ba? Bakit ka mamumuhunan sa isang bansa na mapanganib ang peace and order, mga kaibigan? Hindi ka mamumuhunan. Ang masama pa niyan, baka sila pa mabiktima niyan. Kaya delikado yan mga kaibigan, yung Pogo na yan dapat palayasin lahat dito yan Ito naman mga hinayupak na Pilipino rito, nasilaw sa pera ng Pogo. Ang daming pininsala niya ng mga kababayan nating nangungupahan. Sipin mo, alimbawa, ang upa mo 10,000. Dumating yung incheck, meron ba bakante? Wala merong upa Magkano upa? Magkano bayad nila? 10,000 yan, isang buwan. Maliit na kwarto. Sa Makati, di ba? Yan yung unang dinenounce yan. Ang unang nag-denounce niyan at na-alarma dyan, yung mayor dyan, si Abby Binay. Dinenounce niya yan several years ago. Pagkatapos na may mga krimen na mangyari at merong mga dumaing sa kanila na mga mamamayan sa Makati. Merong nagtatrabaho sa Makati pero malayo ang inuuwian, kaya ang ginagawa, umuupa ng pansamantala nilang matutuluyan sa Makati. Mga residente ng Makati, marami din. Pinalayas na lang sa kanilang mga inuupahan. Dahil pag dumating yung check, magkano upa dyan? Nakatira dyan? 10,000, 20,000, ganyan. 25,000. Ikaw palayas na yan. Ako bayad 3 doble. Na leche na. Ang mangyari, nagtaasan ngayon
ng presyo. Kaya sabi ko sa inyo, nung lumindol, merong isang beses lumindol mga 2-3 years ago Dumadaan kami dyan mula Macapagal Avenue, papuntang Rojas Boulevard. Mga kaibigan, Macapagal, mahaba yan, di ba? Kumanang kami ng EDSA. Tapos kumaliwa kami ng Rojas Boulevard. Magmula yan doon sa may Marina, mga kaibigan. Lumindol nasa sasakyan kami. Nagtaka ako, bakit ang daming tao sa karsada? Nasa gitna ng island at saka nasa gilid ng bangketa. Magkabila, bangketa sa kaliwa, bangketa sa kanan. Both directions, mga kaibigan. At yung gitna ng island, lintik po, ang dami ng inchik. Magmula dun sa Marina hanggang kahabaan ng Rojas Boulevard, lahat ng dinaanan namin, mga inchik na naglabasan sa building. Dahil lahat pala ng building na yan, ang laman yan, puro pogo, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ganyan sila karami dito. At sinabi na sa mga pangyayari na karamihan dyan ay miyembro ng People's Liberation Army. Ang tagal na natin sinabi niyan Pagkatapos, yung mga congressman, pinagkakitaan din yan. Pati yung foreign affairs. Sa foreign affairs naman, ang ginagawa ng mga congressman, magre-request sa foreign affairs na utusan yung mission sa China, yung embassy o consulate doon. Pag sinabi mong mission, Philippine mission, yun yung mga embassy at saka konsulado. Susulat si Congressman Valeriano ng 2nd District ng Maynila. Ito, request, pabigyan ninyo ng visa sa embassy o consulate dun sa China. Pagka sumulat ka sa DFA dun sa kay Teddy Boy Locsin, si Locsin naman, tatawagan o susulatan yung ambassador doon sa China, ambassador ng Pilipinas, para i-request na yung mga taong yun ay issuehan ng Philippine visa, mga kaibigan. So, pagpasok dito, may visa na. Kasi for a while, tinigil nila yung visa upon arrival nung nabuko yung pastillas gang Sino umimbento niyan? Inimbento yan nung panahon ni Aguirre. Nitong mga sangkot dyan sa pastillas gang, yung mga leader niyan, para yaan ang maging kapital nila upang bigyan sila ng kapangyarihan ng commissioner at saka ng Department of Justice para magkaroon sila ng mataas na pwesto. Igagawa namin kayo ng pera. Ito ang scheme. Ipag-uutos ninyo na magkakaroon ng visa upon arrival. Hindi na kailangan kumuha ng visa. Yan ang naging sindikato ng pastillas, mga kaibigan. Di ba? Pagkatapos, nung nabuko na, naimbestigahan na itong pastillas gang, kunyari, pinatigil nila. Ang sumunod naman, yun nga, mga congressman naman, sumusulat. Ito naman mga travel agency, dahil yung hindi sila konektado, halimbawa sa sindikato ng immigration, hindi sila kasali. Ang gagawin yan, lalapit sa isang congressman o kung sinong congressman. Pagkatapos, sasabihin na, sulatan mo si commissioner na ito, i-request mo sa kanya na payagang makapasok dito. So, bago pa lang dumating yung mga inchik dito, nakatimbre na yan.
sa airport. Titignan yung mga pangalan. Meron ng listahan doon. Magkano ang bayaran dyan? ₱250,000 ang isang ulo. Sabihin mo, meron kang 5 sa isang linggo. Mga kaibigan, magkano yon? Ilang milyon yon? 2.5 million isang linggo. Sa 4 na linggo, 20 katao. Magkano yon? 2.5, 5. Gawin mong doble, 5 million. May 10 million ka sa isang buwan. Pirmahan lamang nung congressman, gumawa lang siya ng request. Tanongin ninyo kung di totoo. Yan ang modus nila. Yan ang binubulgar natin noon. Noon nandun tayo sa kabilang impilan, na ipinakiusap sa akin, itigil ko. Sabi ko, makukulong yung mga yan eh. Kakasuhan niya, kinasuhan nga eh. Parang yung sinabi natin, si Rodriguez, sisibakin yan. Yung resign, kunyari lang resign yun. May problema na tayong malaki. Kami noong pa namin sinasabi na ipatigil yung pogong yan. Bakit? Mali eh. Hindi tama eh. Wag na raw ipagpatuloy ang pogo. Dahil po sa ika nga ay idinudulot nito sa ating lipunan. At ang sabi naman ni Grace po, muli ring nanawagan si Senator Grace Poe na magkaroon na ng maayos na polisiya para tuluyan ang iban ang pogo sa bansa. Anya, hindi lamang nito mapapahinto ang mga iligal na gawain ng mga pogo, kundi para magamit din sa pangangailangan ng bansa ang milyong-milyong piso na ginagastos ng gobyerno sa kada operasyon laban sa mga pogo. Para sa senadora, malinaw na mas nakasasama imbes na makabuti ang pogo sa bansa. Naku po, Grace po. 6 na taon yan. Ba't ngayon mo lang binasag ang matagal na katahimikan laban dyan sa pogo? Nagmumukha kaming luko-luko ang mga taong bayan dahil alam naman nating illegal yan na ginagamitan lang ng kung ano-ano ang palusot, kinukumutan ng kung ano-ano mga kaibigan para gawin legal at i-justify ang kahayupan niyang pogo na buwisit na yan. Dapat hindi ka na nahimik sa loob ng 6 na taon. Ang problema sa inyo, para lang kayo may masabi na, ngayon nyo na lang ginagawa yan. Na dapat ang tama, noong umpisa pa lang, hindi na ninyo pinahintulutang mangyari yang mga krimen na yan. Ngayong malaganap na ang krimen at saka na lang kayo ulit nagsasalita. Bakit? Nakikipagkamutan sila ng likod eh. Doon sa kung sino nakaupo eh. Alam na pala nilang mali. Kailan pa nangyari yan? Hindi lang naman ngayon yan. Yung mga krimen nangyayari hanggang ngayon. Kung ano yung makakasira sa atin, walang katapat na halaga yun. Kasi pag sinabi mong, kumikita naman tayo dyan eh. Hindi ba? Paano yan? Yung mga kidnap or ransom, kung magbigay na rin sa gobyerno ng buwis, papayagan na rin natin. Di ba? Ang higpit nyo sa mga pumapasadang prostitute, mga kaibigan. Pero ang luwag nyo sa pogo na gumagahasa sa ating bansa. Ang luwag nyo sa mga dayuhan na nagnanakaw ng pera natin kasabwat ang mga opisyal sa gobyerno katulad ng Parmali. At saka iba't iba pang transaksyon sa gobyerno, lalo na noong nakaraang administrasyon. Alam naman ninyo yung naging mga karumal-dubal na nangyari sa nakaraang administrasyon, di ba? Yung nagpatayan dyan sa Makati na mga incheck, binaril niya yung kapwa niya incheck, Pagkatapos ng krimen, nakuha dun yung ID.
kaya natunton yung incheck, pero wala nangyari. Oh, naiwan yung ID. Alam niyo ba kung anong ID? People's Liberation Army. Isipin mo, mga inchik ito, may baril. Saan galing ang baril? Alam nga namang, nung dumating sa airport yung mga yan, may dala pang baril. Galing sa otoridad yan. Yung mga baril na yan. Ha? Kung hindi man direktamente sa mga otoridad galing yung baril nila, doon sa nagpapasok ng inchik dito, yung sponsor ng mga inchik dito sa Pilipinas, ng Pogo, mga kaibigan, yan ang nagpo-provide marahil ng baril sa kanila. Kasi itong mga inchik na ito, may mga security pa eh. Mga otoridad ang karamihan dyan eh. Oh, bakit yung mga yan may mga baril? Oh, ngayon, iba na tono ni Grace po. Ngayon mo na lang sinasabi, may problema na tayong malaki. Kami noong pa namin sinasabi na ipatigil yung pogong yan. Mga kaibigan, wala pang pandemic. Nung buksan nila yung visa upon arrival na yan, ay binabatikos na natin. Bakit? Mali eh. Hindi tama eh. Ibig nyo sabihin, ngayon nyo lang alam yan, mas marami kayong, mas malawak ang inyong network at resources para makarating sa inyo yan. Matagal na ninyong alam yan. Pero, mas minabuti ninyong isara ang bibig ninyo para hindi kayo mabangga nung nakaupo sa gobyerno. Yung ba trabaho ninyo? Manahimik kayo kapag para kayo makipagkamutan ng likod kung sino nakaupo? Para hindi kayo magbanggaan? Mga kaibigan, lalo na yung nakaraang administrasyon, ang paboritong kaaway nung babae. Minumura nung babae. Tamo si Dilima, pinakulong babae. Di ba? Si Vice President Robredo, minumura nila. Babae. Yan ang alam nila eh. Paano sila nasa kapangyarihan? Mga kaibigan. So, alam nila ito. Kayo ba maniniwalang hindi nila, ngayon lang nila alam ito? Bakit ngayon kayo maaalarma? Ngayong malaki na ang perwisyo. Malaki na ang problema. Isipin mo, ang nagbibigay ng problema sa atin, mga dayuhang ito. Samantalang, ang dapat na unahin itong mga otoridad natin yung pagsugpo sa mga kriminal dito sa Pilipinas. Wala mga kaibigan Karamihan pa dyan, walang mga nangyari sa kaso, basta in-check Ano sinasabi ni Grace po? Nananawagan siya sa mga kinauukulang tanggapan ng gobyerno na imbestigahan ang mga sinasabing merong organisadong grupo ng kriminal na ginagamit ang package tour. Eto na. Alam nyo, diyan sa immigration, ang daming sindikato ng travel agency ng mga incheck, mga kaibigan, na nakikipag-transact dyan. Dun sa mga dati nang nakikinig sa atin, ilang taon nang nakararaan, paulit-ulit din nating tinalakay ito. Hindi ho ba? Dahil dyan sa visa upon arrival na yan, ng incheck. Yan po, alimbawa, pupunta rito sa Pilipinas, magpapadala na, magbibigay ng listahan ang travel agency dyan sa Immigration Commissioner. Ngayon, pag binigay nila ang listahan ng mga papasok na incheck, ibig sabihin nun, itinitimbre na nila. At dahil itinitimbre na nila para ito ay bigyan ng commissioner ng utos ang mga nakatalaga sa airport at yung sindikato na hahawak dito. Yun, yung mga nademanda, di ba? Yung mga nasampulan
mga kaibigan, sa Pastillas Gang. Ngayon, ang gagawin ho niyan, ibig sabihin kapag ka binigay mo ang listahan at inaprobahan na ng commissioner, kasunod na nun ang pera. So, pagdating ng mga tao na yon na nakalista ron, tuloy-tuloy na yon ang pasok nun sa airport. Ano gamit nila? Travel agency. Yan yung tinutukoy dyan mga kaibigan Kaya dapat dito sa investigasyon na ito, ipatawag ni Grace po yung mga notorious na travel agency. Hindi naman talaga travel agency. Ano yan? Fixer facilitator para sa pagpasok dito ng mga incheck. At meron po diyang kumikita pati mga congressman. Tanungin ninyo yan si Valeriano. Gumawa ng request yan para sa mga incheck nung nakaraang administrasyon. Magkano bayaran dyan? $250,000 kada isang incheck. Para sa visa upon arrival. Ibig sabihin, nasa China pa lang, ididiga na rito ng travel agency na ito, papapasukin natin, $250,000 ang isang ulo. Kung sa isang linggo, makapagpasok ka ng 5 incheck, di may 2.5 million ka isang linggo. Magkano isang buwan yun? 10 million yun, isang buwan. Mga kaibigan, yun conservative estimation. Kaya dito dapat ipatawag ni Grace po yung mga notorious, kilalang-kilala na dyan, sina Betty C, kung sino-sino. Mga kaibigan, si Betty Chekwa, yan yung modus May kilala nga ako dyan broadcaster ngayon nakapwesto, hawak nila yan yung mga agency na yan travel agency, kaya limpak-limpak ang kinikita nila sa immigration hindi lamang sa Bureau of Customs tanong mo dapat pag salitain mo dyan si Rapi Tulfo tanong mo sa kanya, baka kilala niya sina Betty Chihuahua, mga kaibigan, at kung sino-sino. Gusto mo, patawag mo rin si Erwin Tulfo, di ba? Para magkaalaman, mga kaibigan matagal na yan Matagal na naming binabanatan dito sa programa yan yung mga sindikato ng travel agency, palilitawin nila, group tour yan. Pero yung puro papel lang yun. Na ang pakay nung pag nakapasok dito, hindi na babalik yun. Mga kaibigan. Sa dami niyan, paano nilang maiimbestigahan yan? O matutunton kung nasa na itong mga inchik na ito, mga kaibigan. Nung panahon ni Marcos, natatandaan natin, pinupuslit ang mga inchik dito. Alam nyo kung saan ang destinasyon? Sa Isabela. Sa mga malalayong probinsya, isa na ang Isabela. Ngayon, pinagtatago na yan doon. Pagkatapos, pag marunong ng magtagalog, at saka yan, luluwas ng Maynila para doon sa mga kamag-anak nila rito. Pagkatapos, tutulungan na nila makapagnegosyo. Iba't iba. Pero nung araw, wala yung visa upon arrival. Dahil nga, restricted nationality yan. Sinisindikato yan talaga ng immigration. Alam na ng pulis yan Alam na ng NBI yan mga kaibigan Pero wala Bakit? Alam niyo yung pera pag kumalat yan Everybody happy. Wala nang pakialaman. Alam din yan ng Department of Justice. Wag na tayo maglokohan dito. Lahat yan may alam yan.
Imposible namang bukol-bukol ang ulo nila. Kumikita yung sa baba, sila hindi kumikita. Ano tawag mo ron? Bay, magsuot kayo ng helmet para hindi kayo nabubukulan. What charges can be filed against Bamban Mayor Alice Go, considering her documents, her name isn't in any of the documents of Zunyuan Technologies, which is the Pogo hub in Bamban? Okay. We have gotten some documents over the past few weeks that we have not yet disclosed during the previous two Senate hearings, as well as during the executive session that was requested by the two senators, Senators Gatchalian and Senator Ontiveros. Now, upon our appreciation of the evidence that we were able to obtain in the weeks thereafter, we are fairly confident that we'll be able to file human trafficking charges against the embattled mayor of Bamban. Now, we've also been viewing at other possible charges in relation to money laundering, as well as other charges other minor charges, so to speak, that we're taking a look at this point in time. But for sure, by this week, we will be able to file human trafficking charges against Mayor Gu and her co-conspirators, that is. Okay, so Mr. Casio, I hope you can explain it. Mayor Go claims that her only participation in this was she was a part owner of the 7.5-hectare property. That's what she claimed, right? So that's Baofu compound, which she claims is she sold her share already, and she is not a business partner or an owner of Zunyuan Technologies and the other Pogo company. What was the name that was raided in 2023? May isa pa yun eh. Hongsheng. Hongsheng, dalawa yun. Oo. So ang tanong ko, base sa dokumento na nakuha ninyo, ano ang papel ni Mayor Go doon ngayon sa dalawang kumpanya, Hongsheng and Zunyuan? Okay. Now, there is a provision in our anti-human trafficking law which basically penalizes owners of buildings or real estate properties that allow their properties to be used in the commissions of trafficking in person. Now, Baofu Land Development owns up to this point, Zunyuan owns the property upon which Zunyuan and Hongsheng was formerly located. Now, as a result of that provision, we are able to file the cases against Mayor Guo for allowing her company, allowing her property to be used as a place where the trafficking in person crime was committed. You see, Karen, but then she claims to have sold her shares to Baofu when she ran for mayor in 2022. Unang ni-raid ng CIDG ang Hongsheng in 2023, right? Was the PAOK involved in that already? Where I believe the CIDG discovered 850 trafficked individuals, and then PAOK raided it March 2024. So what she was claiming is when she became mayor, she had no shares. She cashed out completely of Baofu already. Paano yun, sir? That's true. She said that she cashed out, she divested out of Baofu. She sold. By the time that she ran or eventually won for mayor of Bamban. But then again, we're looking at her culpability even way before, during the Hongsheng raid. We have revisited the Hongsheng raid that happened 2023, and we have obtained documents that basically contracts of lease between Baofu Land Development and Hongsheng, and it was Mayor Guo who actually signed for Baofu Land Development way back during that time. Now, we're also contesting the so-called divesting of shares, the so-called divesting of ownership that she claims she have done in relation to Baofu post 2022 elections. No, so our investigators and our attorneys and our lawyers are taking a look at all of these documents, and we are fairly confident, Karen, that we have the proper appreciation of the documents at hand, and we would be able to file the charges
And the Department of Justice hopefully would be able to appreciate the evidence as we do. Okay, but then we need to put this in context. Pogo is legal in the Philippines. That's the problem, right? To all the viewers, that's really the problem. Pogo is legal. It was legalized during the time of former President Duterte. In fact, Alice Go, even before she became a mayor, it is registered in the Sanggunian in Bamban that she actually asked for a letter of no objection to the Sanggunian for a Pogo company to be put up in Bamban. Hindi pa po siya mayor noon. So in other words, she is registered in the Sanggunian as a Pogo supporter, appealing that the Sanggunian does not object to Pogo being constructed in Bamban. And because Pogo is legal. So ang tanong ko yan, when this gets to court, I'm just asking, if I were a lawyer, how could you charge her considering that during the time that Pogo was put up in Bamban, those Pogo hubs, number one, had PAGCOR licenses and it is legal in the Philippines. Pwede niya sagutin, hindi ko naman alam na may human trafficking dyan. Paano ko alam yun? Paano po yun, sir? That's not what the law says. The law is fairly clear. The Section 5A of the Republic Act 9208, amended by Republic Act 10364, is quite clear. Once you own a property that you rent or lease to another business, you as the lessor should conduct know your customer and due diligence checkup, so to speak, as to your lessees, because you wouldn't want your businesses, your properties to be used in the commission of the crime. And obviously, she failed to do that for the several years that Hong Sheng and eventually Sung Yuan were operating under Baofu. So she has to prove that in court, Karen. So how does this work? Does this fall for every single person that actually leases or rents a house? What if, let's say, you owned a house, right, in a village in Makati. Ang nag-rent sa'yo, hindi mo alam, drug trafficker pala, drug user pala. Biglang na-raid ng PAOK. Would you say, kakasuhan nyo rin yung may-ari ng bahay? Sasabihin niya, they presented themselves to me as a good family. Hindi ko naman alam. You can't just search a person's home. I'm just asking here to see if you have a strong case against her, right? Because the owner of the house can say, wait, I did not know they had a Shabu Lab in their house, or I did not know they were trafficking cocaine. They looked so good. Sinabi niya nagtatrabaho siya sa opisina sa Makati. Paano yun? Well, with regards to that, the provision does not apply to drug trafficking, by the way. It is merely limited for the commission of the crimes in relation to trafficking in persons. You see, Karen, trafficking in persons is something that can be detected if it is because it is committed continuously. It's a continuing crime, so to speak, right? So, as an owner of any real estate property that you're leasing or you are renting out to somebody, you should at all times be wary that your property is not being used for any illegal activities. The property in Baofu was used by several companies for that matter. No, the real estate company Baofu should have conducted rigid and regular checks on how their property was being used. Because, well, even way before, remember, the very first Pogo that was raided was 2016, during the time of President Duterte in Pontano. Pogo way back already had a negative reputation, even in the previous administration, right? But it was only in the current administration that we've been able to make headways in exposing the crimes that are associated to these illegal scam farms. So they can't use it as a defense, right? They can't. That's negative. They cannot use it as a defense, especially due to the extent of the crimes that were perpetrated inside the property. Okay. Sabi ng PAGCOR na kapag pinaalis na po natin ang mga Pogo sa ating bansa, ay lalong dadami ang mga illegal na Pogo sa Pilipinas.
Kabayan, ito nakita namin sa maraming raid na isinagawa ng PAOK na marami sa mga trabahador na nagtatrabaho dito sa mga illegal na pogo ay nanggaling sa legal na pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa Porac. Ang dami silang nakuhang mga ID na nanggaling sa Hongsheng. Ito naman yung quote-unquote legal na pogo sa Bamban. So makikita natin na itong Hongsheng kasi binigyan to ng lisensya, pino-operate to, tinawag na legal, tinawag na lehitimo, tapos natuklasan rin na gumagawa ng mga scamming at hindi maayos na aktibidad kaya sinara. Ngayon, yung kanyang mga trabahador lumipat naman lahat sa Porac at sa iba pang mga pogo. Kaya makikita natin na itong lehitimong mga pogo ang nagbubukas ng daan para makapasok yung mga trabahador dito, at yung pagpasok ng trabahador hindi naman natin nakikita kung saan sila galing, hindi natin nalalaman anong background nila. Marami pala dito ay mga may kaso sa abroad. Ngayon natutuklasan natin sa Porac na mayroon palang mga military at police personnel na nakapasok dito dahil binuksan ng lehitimong pogo ang pintuan para sa pagpasok nitong mga trabahador, foreign nationals na nagtatrabaho dito sa atin. Okay. Ang sabi naman po ng PAGCOR, yun daw kasalukuyang mga ni-raid kamakailan ng pamahalaan ng PAOK ay walang lisensya from PAGCOR. Ito yung sa Porac, pero itong sa Bamban, dalawa ito may lisensya. Yung Hongsheng, lisensya siya. Yung Zunyuan, may lisensya siya. Yung na-raid sa Las Piñas at Pasay, meron ring lisensya yon. Yung na-raid doon sa Clark, may lisensya yon. Kaya sinasabi nila, hinihiwalay yung may lisensya at wala. Pero makikita natin, kahit may lisensya, nagagamit yung lisensya para front. At sa likod ditong mga may lisensya, mga illegal na ginagawa. At ang masama kasi kabayan, yung lisensya nagagamit sa pagpapasok ng mga foreign nationals, mga ibang lahi. Dahil hindi naman linilimitahan kung ilan ang pwede mong ipasok. Kahit ipasok mo 10,000, papayagan ka eh. Alam naman natin doon sa pagdinig namin sa hearing na ang Bureau of Immigration, ang DFA sa China, wala silang paraan para i-check kung ano ba ang background nitong mga pumapasok dito. Opo. Pero bakit itong napakaraming mga dayon ang pinapasok ng DFA at saka ng Bureau of Immigration? Dahil meron silang lisensya. Yun ang problema. Basta may lisensya ka sa PAGCOR, punta ka ngayon sa DOLE, bigyan ka ng AEP, yung Alien Employment Permit. Yung AEP naman, dadalhin mo naman ngayon sa Bureau of Immigration, bibigyan ka na ng working permit. Tatatakan na yan ng working permit. Pasok na lahat dito. Kaya nga itong sa Porac, makikita natin, merong mga military uniform. Sa aking opinion, mga authentic military uniform to eh. Kaya marami sa yung mga skalawag sa China, tingin ko mga skalawag to eh. Pumunta dito, nagtayo ng pogo dahil mga skalawag sila, naging sindikato, at ngayon makita natin sa Porac na karumal-dumal yung mga ginagawa nila doon. Opo. Pero ang sabi rin noon ng PAGCOR, hindi naman kailangang ihinto ang pagpasok ng mga pogo o pag-operate ng pogo. Ang kinakailangan lang, properly regulated ang mga pogo. Kabayan, 3 taon ko na naririnig yung properly regulated. Kayo rin, naririnig nyo na rin yan. Ang kahit na sinasabing properly regulated, meron pa rin tayo na tutuklasan ng katulad ng Porac. Ang problema kasi ang PAGCOR merong conflict of interest. Sa kabilang banda, nagre-regulate sila. Sa kabilang banda, kumikita sila. Obviously, binibigyan nila ng mas malaking timbang yung kita dahil papasok yan sa kaban nila. At yung regulation, hindi natututukan at hindi ginagawa. Kaya nga tawag ko failure of regulation. At marami akong ebidensya pwedeng ituro na nagkaroon ng failure of regulation. Opo. At ang balita po, karamihan din sa mga nag-ooperate na pogo ngayon ay dating may lisensya, pero nung mapasok ang lisensya, hindi na nag-renew, pero tuloy-tuloy ang operasyon. Tama ho ba? Tama kayo dyan. Kaya nga, ang nagiging problema dyan, kawalan ng regulation. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Oo nga, tinanggalan mo ng lisensya, binawi mo yung lisensya, pero yung kanilang permit, employment permit, tuloy-tuloy pa rin.
So malaya silang nakakagalaw dito, malaya silang nakakapasok, nakakalabas dahil yung employment permit hindi naman nakakansela. Kung kinansela naman yung employment permit, hindi naman nila namomonitor kung itong mga taong to pinapaalis. Walang nanguhuli. Kaya sa mga natuklasan dito sa PORAC, meron ng paso na permit, mga employment permit, pero nandito pa rin sa Pilipinas dahil hindi natin dinideport. No? So, ang punto ko, walang regulation. Ang dapat na nangyari nung kinancel yung lisensya, kinancel yung working permit, i-deport na kaagad dito. Dapat, wala na rin. Dapat, ganun. Pero wala akong gumagawa na ganun. Kaya, nandito lang sila. Ginagawa nila yung mga illegal na aktibidad nila. So obviously, hindi rin nila na-monitor ang operasyon nitong mga pogo na ito. Whether binigyan nila ng lisensya o whether wala na yung lisensya. Tama. Dalawang hindi nila ma-monitor. Una yung operasyon. Yes. At pangalawa yung mga nagtatrabaho doon. Okay. So hindi nila ma-monitor itong dalawa. At itong dalawa ang nagbibigay daan sa mga criminal activities na makikita natin. Yung sa PORAC talagang matatawag ko nga dito torture hub eh. No, dahil ngayon lang ako nakakita na bawat kwarto may dugo, may torture, may pang namatay. Nakakatakot, ganyang klaseng kriminal ang nandito na sa ating bansa. Ang sabi naman ng PAGCOR, sila para lamang sa pogo, wala silang kapangyarihan doon sa mga illegal iba pang illegal na ginagawa ng mga nandun sa ibang gusali. Dapat maintindihan nila yung legal kasi ang nagbubukas ng daan eh. Okay. Yun ang nagiging daanan nitong mga illegal eh. At hindi rin nila ma-monitor. For example, nakita rin namin to, nagbigay ka ng lisensya. Pero yung may hawak na lisensya, sinasubcontract niya naman sa mga iba't ibang mga illegal. Dahil yung master license, tabagin na natin master license, nakakakuha rin ng kita dito. So hindi rin nila ma-monitor yun. Hindi rin nila ma-monitor kung sino-sino na ang subcontractor nitong master licensee. Opo. Mga ilan na po na ipatapon natin ng mga dayuhan matapos na matuklasan na illegal ang kanilang mga ginagawa? Tuloy-tuloy yung pagbilang namin, kabayan. Pero ang aking estimate, umaabot na sa 10,000 dahil ito ay pang-7 raid na nangyari sa loob ng 2 taon. Pero meron pa mga nangyaring raid ng huling administrasyon at marami rin na-deport ng mga huling administrasyon. Pero in this administration lang, ang estimate ko, mga around 10,000 ang mga na-estimate ko. Okay, ang sinasabi meron pa mga 250 to 300 na mga pogo sa ating bansa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun ang nakakatakot, kabayan. Pwedeng posible yan. Marami rin ay nasa labas na ng Metro Manila na nabanggit sa akin ng mga enforcement agencies natin ng mga huling briefing na ang kinakatakutan nila, lumabas sila ng Metro Manila. Dahil pag sa labas ka ng Metro Manila, mahirap ka hanapin eh. Nakasalib-lib kang lugar at madali kang mag-operate doon. Kagaya ng PORAC at Banban, na ito yung mga lugar na hindi mo akalain na mayroong ganito eh. No? At marami, ang sabi sa amin, ang briefing sa amin, marami ay lumipat na sa ibang mga probinsya. At yan ang nakakatakot dahil kumakalat na sila at hindi natin mahanap at tuloy-tuloy yung kanilang operation. Tinuturo din po ang mga local government units o official sa pagdami ng mga pogo na hindi raw namomonitor ng mga mayor especially. Ang payo ko, kabayan, sa ating mga local chief executives ay gumawa na ng ordinance para ibanda yung pogo sa mga local government units dahil malalagay sila sa alanganin na pag nag-operate ng pogo sa kanila eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa, itong sa PORAC, napakadaling gamitin na dahilan na hindi ko alam at hindi ko alam ang nangyayari doon. Pero mayor ka eh, kung hindi mo alam yan, malaking problema tayo sa pagkapunta yung lugar. Okay. Naniniwala ba kayo na marami po mga pogo na nag-ooperate malapit sa mga military bases? Napakagandang tanong yan, kabayan. Dahil kung titignan mo itong mga recent na mga raid, marami dito nasa Northern Corridor, tulad yung raid sa yung Sun Valley na raid sa Clark, itong PORAC, yung Lucky South 99, yung Sambamban, itong Hongsheng at Zunyuan. Lahat ito ay nasa isang Northern Corridor.
At nakita namin, nung pinadalan kami ng mga information ng Bureau of Immigration, yung mastermind, si Huang Zhiyang, madalas ang gamit niyang airport ay Clark. Pasok-labas lang siya dyan sa Clark. Kaya ang hinala ko, pati yung mga trabahador, dyan din pumapasok sa Clark. Kasi kumbinyente, airport. May sarili kang terminal. Madaling kausap yung mga nandyan dahil maliit lang. So paglabas mo kaagad, nasa Pogo ka na. So nakita ko, parang may trend na nangyari o may pattern na nangyari na nagagamit yung Clark bilang point of entry at point of exit nitong mga hindi maayos. Opo. Ditong June ay may pahayag kayo na sinusubaybayan ninyo, tinatrack na ninyo itong mga contractors na bumuo ng 38 building sa Puguan dyan sa Bamban, Tarlac na iniugnay naman sa mga krimen katulad ng cyber fraud, human trafficking at possible na money laundering. Tama, kabayan, kaso lang aminin ko mahirap, no? Itong mga money laundering napakagaling. Na-dismaya nga kami sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council, dahil itong pagpasok ng pera sa pagpapatayo sa Banban, ang halaga nito 6.1 billion pesos. Pero hindi makita kung paano pumasok dito, hindi ma-track down sino nakatanggap ng pera, anong bangko ang pinagdaanan, sino ang nagbayad sa contractor. Parang kabuti itong Banban na bigla nilang tumubo pero hindi malaman kung saan nanggaling yung pera. So ito ay isang clear indication na merong money laundering na nangyayari na sa ating bansa. At nakakatakot sa money laundering, kung yung pera hindi mo malaman saan nanggagaling, pwede ito pumunta sa drugs, pwede ito pumunta sa pagbibili ng mga impluensya, pwede ito pumunta sa kidnapping, at hindi natin malaman kung saan na pumupunta yung pera. Pero sa building, sa pag-tatrack ng naturang mga kriminal, ng naturang mga builders, itong report na isang Gilbert Flores na empleyado ng Tarlac Civil Registry na sinasabing tumulong para ma-delay ito sa delayed birth registration as a Filipino citizen ay napatay kamakailan. Tama ho ba? Merong conflicting report. Sabi ng pamilya nagpakamatay, pero sabi ng police ay may foul play. Okay. Ito kasing si Gilbert Flores, ang balita dyan, ay konektado siya doon sa sindikato, doon sa mga taong nameke ng birth certificate ni Mayor Alice Go. Ito ay base sa mga impormasyon na nakuha natin. At kaya ang pinakamaganda dito, hinihingi ho namin ng official police report kung ano ang kanilang findings sa autopsy. Dahil ito si Gilbert Flores, nagtatrabaho to sa Tarlac Civil Registry, Tarlac City Civil Registry. Opo. At saka yung si Engineer J.M. Turla na namatay, pero sinasabi heart attack daw ito. Pero 47 years old lang ho siya. Ito naman yung local engineer na sinasabing may kaugnayan doon sa blueprints ng Chinese engineering blueprints na ginamit sa pagtatayo ng naturang Pogo Hub sa Bamban. Tama ka dyan, kabayan. Dahil nung tinignan namin yung building permit, si Engineer J.M. Turla ang pumirma para sa application ng building permit para dyan sa Bamban Pogo Hub. Okay. Nung tinanong namin yung kanyang pamilya, ginagamit lang pala yung kanyang pagpirma doon sa mga plano. Ang totoong gumawa ng plano, mga Chinese. Okay. At nung tinignan namin yung plano, kasi pinadala na sa aming plano, puro na sa Chinese character. So ang aming suspetsya dito at teorya, si J.M. Turla ay binabayaran lang sa kanyang pagpirma, pero yung plano, yung mga engineers on the ground, mga Chinese to, at ginawa sa China itong plano, itong mga plano. Tapos pirma na lang siya ng pirma? Oo, pirma na lang ng pirma kasi siya yung local engineer na may lisensya eh. At sa sistema natin, hindi pwedeng dayuhan ang pumirma ng mga engineering plans. Mga local engineers na license lang ang pwede. So sa mga na-rate po, karamihan o ba ay marami din mga Pilipino? Dito sa Porac, ang kasamaang pala dito, bago mag-grade, nagkaroon ng leak. Nagkaroon ng leak. At yung
base sa information na nakuha namin sa PAO, ang taong nagtatrabaho doon ay 1,000 more or less. Pero ang nahuli lang nila 160 dahil nagkaroon ng leak bago doon sa raid. Kaya maraming natakbuhan na, maraming umalis na. Ang naiwan na lang yung mga, kung makikita natin, yung mga na-torture kasi maraming kinulong eh. At maraming hindi pinalabas doon. Yun na lang yung mga naiwan doon. Kaya talagang visible na merong torture at merong mga namatay raw doon dahil nga dahil sa grabe ng torture. At kaya makikita natin na itong mga pogo marunong na rin gumastos para makakuha ng advanced information. Opo. Pero ito mga Pilipino na ito ay legal din na nagtatrabaho naman? Hindi sila legal dahil wala silang employment contract, wala silang SSS, wala silang mga formal na engagement dito sa mga kumpanyang ito. Sa information namin, marami dito ay mga Pilipinong nagtrabaho na rin sa ibang pogo, kaya alam na nila yung kalakaran at alam nila na malaki rin yung kita, kaya lumilipat-lipat lang sila sa ibang mga pogo. At yan ang masakit sa ating mga kababayan na huwag silang magpapadala sa kita galing sa illegal na paraan dahil pag na-raid yan at nahuli sila, madadamay rin sila. So para sa inyo ay total ban ng pogo sa ating bansa? Total? Para sa akin, total ban. Okay. Kabayan. At hindi rin natin pwedeng gamitin dahilan yung kita. Dahil walang kita ang pwedeng mag-justify dito sa mga krimen na nangyayari. Wala rin kita na pwedeng ikompromiso ang katahimikan ng ating bansa. Kung mayroong negosyong na magdadala ng krimen, salot at hindi magaganda, kahit na malaki pa ang kita niyan, dapat wag natin papasukin dito dahil una-una, buhay ang nakataya dito. Pangalawa, reputasyon ng ating bansa. At pangatlo, sino naman mamumuhunan sa atin kung alam nila na mayroong mga ganitong sindikato na malayang nakakagalaw sa ating bansa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.